Patuloy pang nananalasa ang bagyong Pipito sa ating bansa. Hindi pa man lubusang nakakabangon sa pananalasa ng mga nakalipas na bagyong Christine, Ophel at ng iba pa, ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Kabikulan at sa bandang Visayas, kasalukuyan ay tinatamasa pa rin nila ang bagsik ni Bagyong Pedro. Ni Bagyong Pepito, no? Makikita natin mga kapatid na hindi namimili ang Diyos sa mga ganitong sitwasyon. Masasabi natin na merong mga tapat na banal ang sa kasalukuyan ay nalulugmok at nahihirapan sa ganitong mga probidensya ng Diyos. Marami sa kanila ay mga tunay na Kristiyano. Ang mga sakunang ito ay alam nating kasama sa probidensya ng Diyos. Ngunit, matatanong natin, paano ba natin to dapat tingnan sa mata ng pananampalataya? Sa gitna ng mga sakuna at trahedya, ng mga bagyo, isama na rin natin yung mga gera, kagutuman o kaguluhan. Maaari bang ang mga mananampalataya ay may panghawakang matibay na muog at magsisilbing motibasyon at magsisilbing kasiyahan o kaaliwan sa gitna ng pagdaan nila sa mga ganitong pagsubok? Ito po ay makikita nating inilahad ni Pedro sa kanyang sulat, sa kanyang unang sulat sa mga mananampalatayang dumanas ng matinding pagsubok. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa unang sulat ni Pedro, sa unang kabanata, at ang babasahin natin ay ang versikulo 1 hanggang 7. 1 Peter chapter 1, verse 1 to verse 7. Si Pedro na apostol ni Hesukristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, pinili at itinilaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito, kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. So dito, sumulat si Pedro para bigyang lakas at pag-asa ang mga Kristiyanong dumaranas ng grabing pang-uusig at kahirapan sa hilagang bahagi ng Asia Minor o sa modernong panahon, ito na ngayon yung Northern Turkey. Makikita natin na sa kontekstong ito,
ay ang pagsubok na dinadanas ng mga Kristiyanong sinulatan ni Pedro, hindi kasama dito yung mga bagyo, yung mga unos, kundi ito ay persecution because of their faith. Dahil sa pananampalataya, sila ay iniinsulto, pinagbibintangan at pinaalis sa kanilang sariling mga tahanan. Yung iba ay nakatikim ng mga pisikal na pananakit at yung iba naman ay humantong sa pagiging martir. Ibig sabihin sila ay namatay sa kanilang hindi pagtalikod sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming Kristiyano ang naghirap at naging tinatawag na vagabond, no? Or mga manlalakbay na walang tahanan, mga manlalakbay pero wala talaga silang alam na patutunguhan. So nagkalat sila. Ito yung context or yung background ng mga mananampalatayang kino-comfort ni Pedro sa kanyang sulat. Nasubok yung kanilang katatagan ng pananampalataya at marahil, marami sa kanila ay nagtatanong, bakit ako nagdurusa sa kabila ng paglilingkod ko sa Diyos? Anong silbi ng pagsunod ko kay Kristo? At nasaan yung kagalakan ng paglilingkod ko sa Kanya? Kung sa kabila ng aking tapat na paglilingkod, ang magiging kapalit ay persecution, pang-uusig. Kailangan ng kaaliwan at motibasyon ng mga Kristiyanong ito na magpapalakas sa kanilang pananampalataya para sila'y magpatuloy, magpursigi sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kailangan nilang maintindihan yung dahilan bakit ito nangyayari. Marahil merong layunin. So someone has to make sense of their sufferings. Pero dahil sa kanilang sitwasyon, ay nagugulumihanan sila. So ginamit ng Panginoong Diyos si Pedro para sumulat sa mga mananampalataya at ipaliwanag sa kanila na ang kanilang dinaranas ay hindi lingid sa kaalaman ng Diyos. Bagkus, ito ay nasa ilalim ng kanyang soberanong pasya. Ito ay nasa kapahintulutan ng Diyos. Pinaalala ng apostol na ang plano ng kaligtasan ng Diyos o yung tinatawag na salvific plan, from conception to consummation, ang pinakabatayan ng tunay na kagalakan ng mga Kristiyano. Ito yung batayan ng kaligayahan natin na kahit kailan ay hindi maliliglig, matitibag o mananakaw man ng kaaway. Kahit pa tayo'y pahintulutan ng Diyos na dumaan sa anumang uri ng pagsubok or testing. Kaya mga kapatid, kung mauunawaan natin ang buong plano ng kaligtasan ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung pagkapili natin bago pa man tayo lalangin, ito yung tinatawag na election, yung madugong pagtutubos ni Kristo sa krus, at yung pangako ng preserbasyon at pagdala sa atin sa walang hanggang kaluwalhatian, kapag ang kabuuan ng plano ng Diyos na ito ay maunawaan natin, ito ang ating magiging batayan ng ating lubusang pag-asa at kaligayahan. Kaligayahang nag-uumapaw, kaligayahang maaari nating ibahagi sa iba, at nananatili, nagpupursigi sa kabila ng pagsubok, kahirapan, pang-uusig o trahedya man. In fact, kung isa-summarize natin, pansamantala, yung letter ni Peter, this is about enduring faith. Enduring faith amidst trials and persecution. At hindi lang enduring faith. Sa latter part nga nito, ini-urge or inuutusan pa ni Pedro na lalong maging matuwid ang mga mananampalataya. Lalong maging maibigin, mapagpatawad at sumusunod sa gobyerno ang mga mananampalataya sa kabila ng kanilang pag-usig sa kanila.
meron akong babala na nais ibigay sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na yung mga tao na merong mababaw o halos walang tamang pangunawa sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang pagkakaroon natin ng mababaw o halos walang pagkaunawa sa Ebanghelyo ni Kristo ay magdudulot lamang ng pagsamba sa Diyos na walang kaligayahan. It will produce unhappy worshipers. Ang mga taong nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo, ngunit hindi nauunawaan paano niya sila niligtas, ang mga taong ito ay magkakaroon lamang ng temporal na pananampalataya, mga pananampalatayang hindi mapagpasalamat sa Diyos, at pagdating ng unos ng buhay, para lang itong malutong na kawayan na madaling mababali. Kaya dito pa lamang ay hindi na sinasang-ayunan o pwede nating masabi na ang prosperity gospel ay isang mahina at delusional na bersyon ng Ebanghelyo. Unang-una dahil hindi ito nagliligtas at pangalawa, ito'y nagbibigay ng mga pangakong unrealistic sa tao. Ang kanilang basihan ng Ebanghelyo ay mga material na kayamanan, mga temporal, mga hindi sapat at mga bagay na nasisira. It will only disappoint the people who holds unto it. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, malamang hindi man sa atin, kundi meron tayong mga kakilalang Kristiyano na nasa ganong sitwasyon. Sinusubok ng Diyos ang katatagan ng pananampalataya sa mga pamamagitan ng mga nag-aalab na mga pang-uusig, karamdaman, kahirapan, kaguluhan, problema, at marahil, katulad ng mga nararanasan ng mga kapatid nating Kristiyano sa probinsya, ay nalugmok yung mga panlupang kabuhayan. Itong mensaheng ito na binigay ni Apostol Pablo ay para sa atin at magbibigay kaliwanagan kanino ba natin ilalagak ang ating pag-asa at ang kasiyahan sa kabila ng mga problema. Kaya nais kong ibigay ang mensaheng ito para sa inyo. Ang pagkaunawa sa pagliligtas ng Diyos ay nagdudulot ng nagtatagal na pananampalataya at tunay na kaligayahan sa mga mananampalataya. Minsan pa, ang pagkaunawa sa kaligtasan ng Diyos ay nagdudulot ng nagtatagal na pananampalataya at tunay na kaligayahan sa mga mananampalataya. Understanding God's salvation produces enduring faith and genuine joy in the believers. Mula sa tekstong ating binasa, meron akong 3 punto na nais ibigay sa inyo. Una, kung sino ang may akda ng ating kaligtasan. Pangalawa, ang seguridad at preserbasyon ng ating kaligtasan. At pangatlo, ay ang pagdadalisay ng ating kaligtasan. No? Napakahalaga na makilala natin sino ba talaga ang tunay na may akda o yung author ng ating kaligtasan. Dito mauunawaan natin mula sa sinabi ni Pedro na ang ating kaligtasan mula sa pasimula hanggang sa katapus-tapusan nito, hanggang sa completion na ito, ay exclusively gawa lamang ng banal na Diyos, ng banal na Trinidad. Makikita po ninyo, sa salutation pa lang, o sa paunang pagbati pa lang ni Apostol Pablo,
although He is monotheist, sumasamba siya sa iisang Diyos, meron siyang Trinitarian understanding na kaagad sa kung sino ang nag-iisang Diyos na tunay na may akda ng ating kaligtasan. Tayo ay pinili ng Diyos Ama mula sa tinatawag na eternity past. At ang pagkapili niya sa atin ay hindi lang randomly, kundi ito ay may intensyon para ang bawat individual na kanyang ihahalal or pipiliin mula pa sa pasimula sa eternity past ay kanyang pagbubuklurin at magiging tinatawag na bayan ng Diyos upang siya'y makipagtipan sa Kanya para maglingkod sa Kanya. Ito yung sinasabi niya na sila'y aking magiging bayan at ako'y kanilang magiging Diyos. At sinabi din ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay ginawang banal ng Espiritu Santo. Na kung saan ang Espiritu Santo ang nagbigay ng tinatawag na application or efficacy of the gospel sa mga makasalanan. Kaya tayo na dating mga anak ng kapuotan, ngayon ay anak na ng kaliwanagan at tinatawag na anak na ng Diyos. Tayo yung mga adopted children of God in Christ. At dahil doon, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, tayo'y pinalaya rin sa ating mga kasalanan, sa ating mga karumihan. Hindi ito random work lang. Tayo'y pinapagpabanal ng Diyos sapagkat ito ay meron ding purpose o layunin upang tayo'y sumunod sa ating Panginoong Hesukristo na siya namang luminis ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Alam niyo po, bilang dating anti-Trinitarian, ako'y lubusang nagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang kahabagan, pinakita niya sa akin at pinakita niya sa atin yung tamang perspektibo ng pagliligtas ng nag-iisang Diyos. Na ito ay gawa ng tatlong banal na persona ng iisang Diyos, ng banal na Trinidad. Our salvation is the exclusive work of the triune God. At kung ito po, yung pagkilos ng banal na Trinidad ay lalo pa nating ia-apply sa sitwasyon ng mga mananampalatayang sinulatan ni Pedro, makikita natin na ang estado ng mga mananampalataya sa mga panahong ito, tinatawag niya na silang mga elect and exile as per ESV. Sabi dito ay mga hinirang at nangingibang bayan. Ano daw yung dahilan? Bakit sila ngayon ay dumaranas ng pang-uusig sa kanilang panahon? Ito daw ay naaayon sa foreknowledge ng Diyos Ama. Ito'y pinili at itinalaga na ng ating Diyos Ama. And what is the nature? Ano yung kalikasan ng kanilang dinaranas na pagsubok? Ito ba'y pagkagapi? Ito ba'y pagkatalo ng Diyos na hindi niya kayang protektahan ang kanyang mga pinili? Hindi. Pinapaliwanag ng tekstong ating binasa na ang kalikasan ng kanilang dinaranas na pagsubok ay ang sanctification, ang pagdadalisay o ang pagpapabanal ng Espiritu Santo. Bakit? Dahil ito'y may layunin. Ito ay may purpose. For the obedience of Jesus Christ. Para lalong magpursigi at lalong ma-refine ang pagiging masunurin at pagiging matuwid ng mga mananampalataya bilang mga lingkod ng Panginoong Hesukristo. Ang punto dito, mga kapatid, ang banal na Trinidad ay palaging sumasa atin.
ang banal na Trinidad ay hindi iniiwan o nilulubayan ang mga piniling mananampalataya ng Diyos. Kahit pa sa gitna ng mga masalimuot na kalagayan. Isang magandang pagpapala na maunawaan natin, maintindihan natin na ang may akda ng ating pananampalataya at yung nagbigay accomplishment o nagbigay ng kaluguran o ng katapusan sa ating pananampalataya at nag-apply ng efficacy nito, ng bisa nito sa bawat mananampalataya ay ang banal na Trinidad. Isipin natin mga kapatid, kung sa ating salvation o sa ating kaligtasan man lang, we have to participate at least 1%. And that 1% will become the loophole for our backsliding, sa muli nating pagkahulog sa ating kaligtasan. Pero tayo'y magpuri sa Diyos, sapagkat ang kaligtasan natin mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos nito ay nasa kamay ng makapangyarihang Diyos. Kaya ang resulta nito, bagong pagkatao, bagong pagkakakilanlan. Ito yung sinasabi ni Apostol Pedro sa verse 3. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ang gawa, the work of the triune God produces new creation in us, a new identity in us. At dito, tinawag na silang mga hinirang at nangingibang bayan. Paano silang tinawag na mga exile or nangingibang bayan? Sila mismo ay mga residents or citizens ng Northern Turkey. Bakit sila tinawag? Mga locals sila noon, mga native residents sila noon. Ano yung ibig sabihin ni Pedro nung siya'y tumawag sa kanila na mga exile? Alam niyo po, yung salitang exile o pangingibang bayan ay ginamit ng Biblia sa Lumang Tipan in a negative sense. At ito'y dinescribe ng Biblia sa Israel sapagkat sila'y pinakalat ni Yahweh dahil bakit? Sa kanilang pagiging suwail, sa kanilang pagiging makasalanan. So in the Old Testament, God's people were exiled due to their unfaithfulness. Pero dito, ginamit ni Pedro ang salitang exile o pangingibang bayan upang i-describe ang mga mananampalatayang ito on a positive sense na. At hindi lamang mga Hudyo, kundi pati mga Hentil na nanampalataya na rin sa ating Panginoong Hesukristo. Sila ngayon ay nangingibang bayan na, sila ngayon ay exile na due to faithfulness to the Lord Jesus Christ. Ito'y nangangahulugan na ang mga Kristiyano, bagamat nakatira pa rin sa mundo, ay sa kaharian na ng langit ang tunay na pagkamamamayan. Dito na pinapakita ni Pedro na ang paninirahan natin dito, ang pamamalagi natin dito ay temporal na sapagkat sa ating pagtsatsaga sa pananampalataya, tayo'y muling babalikan ng ating Panginoong Hesukristo at dadalhin sa isang syudad na ang may gawa at may akda ay ang kamay ng makapangyarihang Diyos. We are now pilgrims on our way to God's eternal city, our everlasting home. Kaya ang pinakapunto dito mga kapatid, dahil ang kaligtasan ay ang kumpletong gawa ng Trinidad, ito'y nagdudulot ng bagong pagkakakilanlan sa atin at bagong pagkamamamayan sa syudad ng Diyos.
So, kung titingnan man natin, tayo man ay merong panlupang tinitirhan ngayon. Malaki man o payak, ingrande man o simple man, maliit man o hindi. At para sa mga kababayan natin na nagpundar ng ilang taon at nilugmok lang ng ilang oras ng bagyo, huwag po kayong lubusang mabuwal. Ang ating tahanan ay pinag-iingatan ng ating Panginoong Hesus at ito ay nasa kanyang kaharian. Kaya bilang hamon ko sa unang punto natin, mga kapatid, kilalanin natin ang tunay na may akda ng ating kaligtasan at tayo'y magdiwang sa kanyang makapangyarihang gawa. Ang banal na Trinidad, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Makikita natin na sa kahabagan ng Diyos, sa lamang, ang kanyang kamay lamang, ang may akda ng ating pagliligtas. At dahil dito, tayo'y nakatitiyak na hindi ito mabubuwal. Hindi lang pinakilala ni Pedro yung may akda ng ating kaligtasan. Pinakita rin ni Pedro yung kanyang kakayahan upang ito'y pag-ingatan. Ang ating Panginoong Diyos ay may kakayahang bigyan ng seguridad at preserbasyon ang ating kaligtasan. Tingnan po natin muli yung sinasabi ni Pedro sa verse 4 and verse 5. Na sa katapus-tapusan, no, kapag tayo'y muling babalikan na ng ating Panginoon, tayo daw ay magmamana ng isang kayamanan na hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. At sa verse 5 naman sinasabi, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasang nakahandang ipahayag sa huling panahon. Nakikita natin dito, mga kapatid, sa ating tekstong binasa, yung brief illustration ng tinatawag na Ordo Salutis. Or sa layman's term, ito yung God's order of salvation. Sa unang punto, makita natin yung akda ng ating Panginoong Hesus at yung kung paano niya tayo niligtas. Ang Ordo Salutis, makikita natin, ito ay may iba't ibang baitang. Ito ay una ang election, yung pagkahirang sa atin, yung regeneration and conversion, yung pagbabago ng Espiritu Santo sa ating mga puso upang mula sa pagiging makasalanan, tayo ay magsisisi at mananampalataya sa ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesukristo at tayo'y dadako sa justification, tayo'y ituturing na matuwid ni Kristo mula sa harap ng Diyos Ama dahil tayo'y nilinis ng kanyang dugo. At tayo din ay ituturing na mga anak ng Diyos. Ito ang adoption. At sa ating teksto, explicitly, nandito yung process of sanctification, perseverance, and glorification. At sa glorification, mga kapatid, dito makikita natin na sa bandang huli, tayo ay magmamana ng inihandang gantimpala ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang ibang magbibigay ng higit pang kaligayahan o kaaliwan sa mga Kristiyano kung hindi na malaman natin na hindi ang ating mga problemang panlupa ang nilulutas ng Diyos, kundi ang ating pinakadakilang problema ay ang ating kasalanan. Sapagkat ang ating kasalanan ang magdudulot sa atin ng dakilang puot ng Diyos. Ngunit ito mismo
ang inalis ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At dahil ito na ang katayuan natin, mga kapatid, pinapalakas tayo o pinapalakas ni Pedro ang kanyang mga mambabasa na magtiyaga, magtiis, magpursige sapagkat sa bandang huli sila ay mamanahin. Tingnan po ninyo mga kapatid yung sinasabi ng verse 4 at ng verse 5. Ito yung strength of God, His ability to secure and to preserve our salvation. In what way? Sa verse 4, ang sinasabi ni Pedro, ang Diyos daw ay may kakayahang pag-ingatan yung kayamanang, yung gantimpalang mamanahin ng mga banal. Pero anong silbi nun kung ang Diyos nga ay may kakayahan na pag-ingatan yung inheritance, but the heirs themselves will fall away? Tama ba? Pero hindi doon natapos yung argumento ni Pedro. Sa verse 5, sinasabi ni Pedro, hindi lamang yung mana ang kayang pag-ingatan ng Diyos, kundi yung mga tagapagmana din. Ang mga banal, ang mga mananampalataya ni Kristo. So both the inheritance and the heirs are being protected and secured and preserved by the almighty hands of the living God. Ganyan po kabuti, ganyan po kamakapangyarihan, ganyan po katapat ang Diyos na lumikha at nagligtas sa atin. Dahil ang Diyos ang may akda ng ating kaligtasan, siya rin ang nag-iingat nito. Kaya tayo ay may kapanatagan na hindi ito mawawala. Kaya nga, dinidiscourage tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Anong sinabi niya sa mga gospel? Huwag daw tayong maglikom ng mga panlupang kayamanan na maaaring mabulok o masira, mawala at manakaw. Bagkus, tayo daw ay mag-impok ng mga kayamanang nasa langit, mga kayamanang panglangit. Sapagkat dito, kung idudugtong natin ang mga pagtuturo ni Pedro, itong mga kayamanang ito ay nasa pag-iingat ng kamay ng ating Panginoong Diyos. Kaya, it will make sense. What will make sense, no? Na nababasa natin sa kasaysayan na merong mga tapat na Kristiyano nung time ng Roman Empire at hindi lang nung panahon nila. Kahit ng mga panahon ng 18th and 19th century na kung titingnan natin ay halos hindi na nila bigyang kahalagahan yung kanilang buhay pagdating sa martyrdom. Na maging buhay nila ay binigay na nila bilang alay. Sila man ay ma-persecute ng Roman Empire, sila man ay ma-persecute sa Roman Catholic Inquisition, ng Spanish Inquisition. Bakit? Kasi ang kanilang kayamanan, naunawaan nila na ang kanilang kayamanan ay wala na dito sa lupa. It is on a, kung ating gagamitin lamang yung human language, ito'y naka-safety deposit na sa pag-iingat ng Panginoong Diyos. Meron na silang pinoposes. Meron na silang taglay-taglay na kayamanan na sa takdang panahon ay mapapasa kanila sa biyaya ng mahabaging Diyos. Kaya kahit pa may mababasa tayong mga reformers and Puritans na sa kanilang paglilingkod sa Diyos, namatayan ng asawa at napakaraming anak. Hindi nila
tinalikuran si Kristo at sinabing, magbabackslide na ako. In a summary, masasabi nilang, Christ is still worth serving amidst testings and persecutions. Why? Because Christ is their only comfort. Si Kristo ang kanilang totoong yaman. At ito rin dapat ang maging totoo sa ating buhay, mga kapatid. Dapat nating maunawaan na sa probidensya man ng Diyos, pahintulutan niya ng ating komportableng buhay ay dumanas ng pagsubok ng masalimuot na stage. Our reward and our souls both are preserved by the hands of the living God. Kaya nga, ito na yung pangatlong punto ko, na kung saan dito pinapaliwanag ni Pedro ano yung dahilan, ano yung layunin, bakit yung kanyang mga mambabasa sa kabila ng kanilang tapat na paglilingkod sa Diyos ay dumaranas din ng maalab na pang-uusig. Kung gaano ka-fiery ang kanilang zealousness, faithfulness to Christ, ay siguro equal fierceness din or even more ang kanilang nare-reciprocate na persecution. It is because excuse po. Ito po ay dahil sa kapahintulutan ng Diyos Ama para sa atin o para sa kanilang pagdadalisay. Ito po bang stage ng sanctification ay optional? Maaari ba nating ipanalangin sa Diyos na, Lord, sana sa Christian walk of life ko ay nawa, tanggalin mo tong stage na to? Hindi, no? Basahin natin yung verse 6. Sabi niya, sa ganito ay kayo'y nagagalak, bagamat sa sandaling panahon ay kailangan. So nakita niyo na yung word na kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay ano daw? May layunin pala. Para daw mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Ngayon, balik tayo dun sa tinatawag na Ordo Salutis. Ang God's order of salvation, merong starting point at may ending point. Sa gitna nun, ito yung tinatawag na process of sanctification and at the same time, process of preservation, mga kapatid. At ito yung pinagdadaanan ng mga mambabasa ni Pedro sa kasalukuyan. At ito rin ang ating pinagdadaanan hanggat hindi pa tayo tinatawag ng ating Panginoong Hesus at habang hindi pa siya bumabalik. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay, ito ay nasa stage, nasa antas ng pagdadalisay. Maaaring ang antas ng ating pagdadalisay
ay nasa comfort level, no? Pero papahintulutan din ng Diyos ng bawat isa sa atin, no? Ang ibang mga Kristiyano ay dumanas ng mga nag-aalab na pagdadalisay. At hindi nga ito optional dahil ito ay kailangan upang ang ating patotoo ay magdulot ng katanggap-tanggap na papuri at kaluwalhatian sa Diyos na nagligtas sa atin. Sa pagsubok, minsan nga sa loob ng isang lokal na iglesia, masasabi natin na maging ang church discipline ay bahagi po, mga kapatid, ng sanctification. Kung sino man yung under church discipline na yon at yung para sa buhay ng buong lokal na iglesia. Kaya dito makikita natin na hindi iniiwanan, hindi inaabandona ng Diyos ang kanyang bayan, bagkus maging sa pinakamalalalim, pinakamasasalimuot na yugto ng ating pananampalataya, lahat ng ito ay nasa ilalim ng kanyang soberanong pasya. Ito po ay nasa kapahintulutan ng kanyang probidensya. Kaya nga, kung ating uunawain ang probidensya ng Diyos, ang mga Kristiyano ay may kagalakan at mapagpakumbabang tatanggapin na ang ating pananampalataya minsan ay kailangan dumaan sa pagsubok upang mapatunayang tunay, kahit pa sa kabila ng ating kahirapan. Alam natin bilang mga tunay na Kristiyano na ito'y may kapahintulutan ng Diyos hindi para mabuwal o ligligin o mawalan tayo ng kaligtasan, bagkus ito ay para sa lalo pang pagpapalakas at pagdadalisay ng ating pananampalataya, paglago sa kabanalan, at lalong pagtitiwala kay Kristo. Alam niyo po, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, hindi lang ito hudyat ng ating kaligtasan o yung pagbe-benefit natin ng mga heavenly inheritance. Ito rin yung taluktok o yung climax ng ating pagbibigay papuri sa kanyang pangalan. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis sa kahirapan o pang-uusig, hanggang sa martyrdom ng ibang mga mananampalataya, lahat ito ay parang mga gintong kikinang, mga patotoo na parang ginto na lubos na kikinang at magiging mabangong alay sa trono ng Diyos Ama. Ang hirap man tanggapin ang katuroang ito, pero sa biyaya ng Espiritu Santo, dapat nating maunawaan na ang pagdadalisay ng Diyos ay isang uri ng paghahanda natin sa pinakamasigabong pagbibigay natin ng papuri sa Diyos na nagligtas sa atin. Kaya ito'y nagbubunga ng tunay na kagalakan sa kabila ng pansamantalang kahirapan. Tayo'y nagagalak sa kabila ng pagsubok dahil ito ang pasya ng ating Ama sa langit. Kaya bilang hamon, tayo ngayon ay magkaroon ng mapagpakumbaba na espiritu at kumapit lamang sa biyaya ng probidensya ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Anumang uri ng pagsubok yan, persecution naman, probidensya man ng mga trahedya katulad ng lindol, ng bagyo, ng kahirapan, o kaya yung pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay dahil sa karamdaman. Lahat ng ito ay nasa dakilang plano ng Panginoong Diyos. Umasa tayo sa kanyang biyaya na habang paigting ng paigting ang mga pagsubok, anong sinabi ng Panginoon kay Pablo? Ang biyaya ko'y sapat. My grace is sufficient. Kaya nga, kung ikukumpara natin kung ano yung meron tayo kay Kristo
at dito sa mga maaari nating danasin na mga temporal at panlupang kahirapan, hindi natin ito masasabi natin na wala pa ito sa kalingkingan ng kung anong meron tayong gantimpala, biyaya at pag-ibig ng Diyos na nasa atin kay Kristo Jesus. The sufferings are temporal, but the promised glory of Christ is eternal. It is everlasting. Kaya naman sa mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, makikita po ninyo na ang mga matuwid at masasama ay parehong pinapadaan ng Diyos sa buhay na punong-puno ng pagsusulit. Ang malaking pinagkaiba ng mga mananampalataya ay merong kaming matibay na muog. Isang dakilang bundok na ang pangalan ay Hesukristo na nag-iingat sa aming kaluluwa, sa aming kaligtasan at nag-iingat ng aming walang hanggang gantimpala. Meron ba kayong matibay na muog na tulad ni Kristo? Kung wala, ngayon ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Magsisi ka at manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Kumapit ka sa Kanya na para bang sa Kanya lamang, na para bang siya na lamang ang natitira mong kapitan ng buhay dahil totoong siya na lamang ang natitira mong pag-asa. Si Kristo ang dakilang tagapagligtas. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos at makapangyarihan naming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami. Alam namin, Panginoon, ang realidad ng paghihirap sa mundong ito. Lalo pa kung pipiliin namin na maging tapat at sakdal na mga Kristiyano sa harapan mo. Alam namin na ito'y nangangahulugan na pakikipagdigma sa buong mundo. Maliban pa dito, Panginoon, pinapahintulutan niyo rin kami minsan na dumanas ng mga ordinaryong kahirapan na nararanasan ng mga karaniwang tao. Sakit o karamdaman, kamatayan, paghihirap, at mga trahedya sa buhay. Ngunit nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat hindi na dito sa lupang ito nakapundar ang aming pundasyon upang kami manatiling nakatindig sa inyo, kundi ito po ay na kay Kristo Jesus na. Nagpapasalamat po kami dahil kayo ang lumigtas sa amin, kayo ang pumili sa amin, at hindi kami ang pumili sa inyo, Panginoon. Nawa, dahil sa mensaheng ito, mas lalong mag-alab, Panginoon, ang aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo ng may kagalakan, may kapurihan at pasasalamat sa inyong pangalan lamang, sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen.